Usapang digmaan na naman po tayo mga sangkay dahil patuloy po ito ngayon na kumakalat at lumalawak po ang gulo pagdating po sa mga girian ng mga bansa. At itong Iran nga ngayon mga sangkay ay nagkaroon na po ng sunod-sunod na pag-atake. At ang nakakagulat dito mga sangkay, kapwa po ito Muslim na bansa na kanilang binanatan mga sangkay. At ito po yung ating pag-uusapan ngayon. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng ating mga nanonood. Anyway, before we start guys, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa baba ng video na to mga sangkay, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Alright? So, eto na nga mga sangkay. Pag-usapan po natin itong nangyayari ngayong digmaan sa ating mundo. At itong Iranian, nagkaroon po ng pag-atake sa Iraq, Syria, at ang pagkakaalam po natin, maging ang Pakistan, mga sangkay, na may 2 tao doon ang napabagsak nitong Iran. Ang nakakagulat mga sangkay kasi ito ay kapwa po Muslim country na kanilang inatake. Ito, panoorin po natin. Tensions are rising tonight between Pakistan and Iran after an Iranian airstrike on Pakistani territory that killed 2 children. Islamabad has recalled its ambassador to Iran and it has expelled the Iranian ambassador. Ayan Pakistan condemns Iranian strikes on its territory. So ngayon, mga sangkay, makikita po natin, ang Iran po kasi ang backup, okay, ng kalaban ng Israel at maging yung Houthis, Iran po ang nasa likod. Ngayon, itong sinasabing Iranian attack, laban po ito sa mga kapwa Muslim country. Ayan Iraq, Syria, ayan Iranian attacks in Iraq, Syria. So anong goal nitong Iran? Ngayon, mga sangkay, nagkaroon na po ng tensyon sa Pakistan at Iran dahil po sa ginawa nitong Iran na airstrike. Now, this video from a local human rights organization is said to show the aftermath of the attack. Ayan, makikita po natin, yan po yung pagkatapos ng pag-atake nitong Iran. According to Iranian state media, the airstrike targeted the headquarters of the militant group Jaysh al-Adul. Iran has accused the group of carrying out terrorist attacks on Iranian soil. In the last few days, Iran has launched similar strikes against targets in Iraq and Syria. Here's Iran's foreign minister speaking today at the World Economic Forum about this attack against the group in Pakistan. Grabe, Pakistan. Kapwa parehas ng kanilang paniniwala, if I'm not mistaken. Kasi pag tinype mo yung Pakistan, ang lalabas po doon, Muslim country. So, itong nagaganap ngayon mga sangkay, nag-escalate dumadami po ng dumadami. Nagkakaroon po ng mga kampi-kampihan. At ito ngayon mga sangkay, Pakistan, panigurado may magiging response ito na matindi. Baka ang mangyari mga sangkay, itong Iran, makalaban ng Pakistan, pwede rin pong kasama dyan yung Iraq, Syria. Yan na po ang nangyayari ngayon mga sangkay sa Middle East. At sana hindi na po makisali ang Pilipinas sa mga ganitong klaseng kaguluhan at marisolba po ang problema ang kinakaharap laban po sa China. Madadaan naman siguro yan sa usapan kasi kung kayo ang tatanungin ko, papayag ba kayo na ang Pilipinas ay humarap sa digmaan kagaya po ng nangyayari ngayon sa Middle East? I'm sure marami po ang ayaw. Siguro yung iba, yung marami sa atin, pag no choice, talaga mapasubo ng Pilipinas, wala na tayong magagawa doon. Kailangan na po natin. This group, the so-called Jaish al-Ad, is an Iranian terrorist group. Oh, okay. Ito po Iranian Foreign Minister. Ang gulo sa Middle East, no? May mga sila,
Halimbawa, may opisyal na mga kasundaluhan ng Iran, ganun din po yung ibang mga bansa dyan sa Middle East. Pero may secondary, at itong secondary, ito rin po ay isa sa mga maraming kasundaluhan, kagaya po ng Yemen. Ang Yemen, may po talaga sila, may military forces. Pero itong umaatake, yung Houthis, ito po yung sinasabing terror organization. Pero napakaraming sundalo, nasa 2,000 at mahigit pa. And they have taken shelter in some parts of the Baluchistan province of Pakistan. We have talked to officials in Pakistan and the security forces there several times. The group has carried out operations in Iran, once in a police station, where they killed our security personnel. Okay. So sa madaling sabi, itong umatake, Iran yan, pero hindi po yung opisyal militar ng Iran. Subalit, sa media kasi, nakalagay po dyan, Iran yan. Hindi naman po nila sineparate. Parang din po, yung nung umataking Houthis, nung una, ang pinangalan, Yemen umatake. Samantalang ngayon mga sangkay, pinapangalan na po mismo, Houthis na. Ngayon, isa pong Iranian, pala ito? Isa na namang grupo ng Iran, no? Pambihira. Ano nang nangyayari sa mundo natin ngayon, mga sangkay? Palaki ng palaki ang area ng digmaan. And this is the first time, actually, simula po nung isinilang ako, hindi ko na sabihin yung taon kung kailan. Simula nung isinilang ako, mga sangkay, at nagkamulat o namaalay po sa pakikinig sa mga balita na nangyayari sa ating planeta, this is the first time na may malalang digmaan na iba-ibang grupo. Kasi noon mga sangkay, naabutan po natin, naalala po natin yung Amerika laban po sa Iraq. 'Di ba? At iba pang mga bansa sa Middle East. Pero ito mga sangkay, talagang halimbawa sa Middle East, sila naglalaban-laban. At gayon ang Israel nandun din po sa digmaan. So, mapapansin po natin, wala pong kapayapaan talaga na future. Maliban na lang mga sangkay, sa mga nakikinig sa akin lagi, kung lumabas na po itong sinasabing Antichrist na magdadala ng peace sa mundo, panandalian. Peace kung saan peking kapayapaan dahil ang gusto niya palang mangyari, siya ang sambahin ng maraming mga tao sa mundo. At in the future, mangyayari po yan ayon sa prophetic event na nakasulat po sa Biblia. So, ito po yung ganap ngayon, mga sangkay. Iran, umatake sa Iraq, Syria. Pero, yung official military ng Iran, ngayon naman mga sangkay, nasa operasyon laban po sa Amerika at United Kingdom. So, pansin nyo mga sangkay, yung escalation. Magkakalaban-laban, Iran, may Houthis, pag gumalaw pa po yung Saudi, pag gumalaw pa ang Qatar, naku, lalawak po itong digmaan na ito. Yung United States of America at UK, nandyan din po sa Middle East. Nagbabantay po sa Red Sea. May mga inaatake din po sila. So, palala ng palala ang situation. That is why we have to pray. Because I think, ako naniniwala, mga sangkay, na ang future po talaga nito, paglabas nitong sinasabing Antichrist. Kasi, bibigyan niya po ng kapayapaan. Imaginein mo, ang gagawin nitong Antichrist na nakasulat po sa Biblia, aawatin niya lahat ng mga bansa na nag-aaway-away at magkakaroon po siya ng kasunduan sa Israel. At itong kasunduan, tinatawag na Peace Treaty, magiging simula ng Great Tribulation. Pero, wala na po dyan ang church. Andun na sa meeting in the air. Kumbaga na-rapture na yung Gentiles na mga sumunod talaga kay Jesus at naging matapat. So, tayo mga Kristiyano, hindi po talaga natin maaawat ito. Ang ating siguro ipanalangin that let thy will be done. Ano man ang kalooban ng ating Panginoon sa mga nangyayaring kaguluhan na ito, hayaan po natin siya.
Kasi itong mga prophetic events na nangyayari ngayon sa ating mundo like war, rumors of wars, climate change at marami pa pong iba, unstoppable po talaga yan. Hindi mapipigilan yan kahit anong gawin ng tao. Sa inyo ba, ngayon mga sangkay, marami ang nananawagan ng peace. Pero, hindi mangyari itong kapayapaan sa mundo. Why? Tanging kapayapaan lang naman talaga na kay Jesus Pero may paparating yung tinatawag na Antichrist na magdadala ng isang peking kapayapaan for 70 years na gusto niyang sakupin ang mundo gamit ang kanyang impluensya at kapangyarihan. At diyan na rin po magsisimula ang Great Tribulation. Well, ano po ang inyong opinion, guys? Itong nangyayari ngayon sa Iran at itong mga nangaganap ngayon sa Middle East na lumalawak ang digmaan. Kaya hindi na po ako magugulat kung magdideklara ng ikatlong digmaang pandaigdigan in the future. What is your opinion, guys? Just comment down below. Now, guys, I invite you, lalong-lalo na po sa mga Kristiyano dyan, yung mga kaibigan po nating born-again Christians. Hanapin nyo lamang po ito, Sangkay Revelation, sa YouTube. Maganda po yung topic natin dito, mga Sangkay, patungkol po sa mga prophecy sa Biblia na nagaganap na ngayon at mga current events sa mundo. Hanapin nyo lang, Sangkay Revelation, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.